Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Gene. Dear Mags FM. Ako pala si Shambu. 26 years old. Lumaki ako sa religious at konserbatibong pamilya. Kaya ang aking mga pananaw sa buhay at prinsipyo ay maka-80s or 90s pa. Kahit nasa modernong panahon na tayo ngayon, na ang lahat ay normal na lamang, maging pagdating sa pakikipagtalik. Pero ako, pipiliin ko na lamang na mahusgahan at pagsabihan na makaluma o napag-iwanan ng panahon. Kaya sa makisabay sa mga makamundong bagay, meron akong long-time girlfriend, si Ed Zahara. At nakaset na ang schedule ng kasal namin this coming April 2025. Pero dahil sa mga natuklasan ko sa kanya, napadalawang isip ako kung itutuloy ko pa ba na pakasalan siya. Sa mahigit 1 taon namin, hanggang kiss lang kami at never na may nangyari sa amin sa kama. Kahit sinasabi ng mga tropa ko na nasa legal age na ako at kailangan ko nang mag-explore at ma-experience sa mga ganong bagay. Pero para sa akin, ang pakikipagtalik ay sagrado. Kaya hanggat hindi pa kami kasal, hindi ko pa hihilingin sa partner ko ang ganong bagay. Kahit nga yung partner ko, ilang beses na akong niyaya. Pero pinapaliwanag ko naman sa kanya ang tunay na reason ko. At aaminin ko, sa edad kong ito, never pa akong nakapag-experience ng ganong bagay. Even sa mga previous partners ko. Kahit nga kapag nag-uusap kami ng partner ko at napupunta na kami sa ganong topic, ako na mismo ang nag-change ng topic. Dahil naniniwala ako na ang best time at perfect time ng first time na maka-experience ng ganong bagay ay after the wedding, during the honeymoon. Hindi po ako perpektong tao at natutukso din ako sa mga napapanood ko sa social media. Pero never sumagi sa isip ko na i-apply ko sa partner ko o kung sino. Pilit kong nilalabanan ang tawag ng laman. Pero ang akala ko sa paulit-ulit kong pagpapaliwanag at paulit-ulit kong pagtanggi sa partner ko, ay naiintindihan na niya ang prinsipyo ko. Nang dahil sa paniniwala at prinsipyo ko ay nauwi sa matindi naming away ng partner ko. Ginamit pa niya yon bilang panumbat sa akin. Sabi pa niya, hindi pa nga raw kami kasal pero pinapakita ko na ang totoo kong ugali na sa aming dalawa, ako ang dapat masusunod sa mga prinsipyo at desisyon. Pero hinayaan ko na lang hanggang sa humupa ang galit niya. Kasi kung makikipagsabayan pa ako sa init ng emosyon niya, parang baliwala din ang prinsipyong pinaglalaban at pinaninindigan ko. Sa ngayon, okay na kami ng partner ko. Pero behind my back, I knew she is backstabbing me. One of our mutual friends kasi na nag-chat sa akin. Sinend niya sa akin ang mga convo nila sa GC. Kung saan nag-share ng hinanakit sa GC ang partner ko. Na parang di daw siya nag-e-enjoy sa akin. Dahil sa makaluma akong prinsipyo. Pati kasarian ko pinagdududahan na niya. Na baka bakla ako. Kaya di raw ako nalilibugan sa kanyang alindog. May mga advice pa ng mga ka-members nga sa GEC na instead i-comfort yung partner ko, sinulsulan pa na hiwalayan na lang daw ako. I know na naiinsulto ko ang partner ko sa ilang beses kong pagtanggi sa kanya. Pero kung gagawin ko yung hiling niya, para ko na ding ininsulto din ang prinsipyong pinaglalaban ko. Hindi lang kasarian ko ang pinagtatawanan at ginawang topic nila sa GC.
Maging ang performance ko na baka raw hindi ako marunong. Pati size ng pagkalalaki ko. Di naman dapat pinag-uusapan ng ganong bagay. Ginawang katatawanan na baka maliit daw ang bird ko. Kaya takot ako sa kama. After nabasa ko ang mga convo nila, napaisip ako kung ito ba ang klaseng babaeng gusto kong makasama sa buhay. Hindi ko siya hinuhusgahan dahil marami din akong kapintasan sa buhay. At iniisip ko na baka hindi lang talaga kami compatible sa isa't isa. Baka hindi lang kami pareho ng era. Kung siya ay nakasabay na sa mga nangyayari ngayon sa era. Sa generation ngayon. Pero ako, hindi pa rin ako nakaka-move on. Or nakaka-move forward sa 80s or 90s era. Mga kamaks, payuhan niyo ako. Itutuloy ko pa ba ang planong pagpapakasal ko sa kanya? Or aatras na lamang? Sana'y mapayuhan niyo ako sa aking suliranin. Maraming salamat po. At pa-play na lang ng musikang ito. Ika'y mamahalin. At ikaw, ang aking mahal. Ang inyong kamags, Shampoo. It's 1:35, natuloy din, Shampoo, na mabasa ang iyong sulat na, ayun nga, pinag-uusapan natin dito yung... Itutuloy ba ni Shampoo ang pagpapakasal niya sa kanyang girlfriend kayong mismong doon sa GC? Sinasabi ng girl na hindi kontento sa kanya, hindi nag-e-enjoy, kini-question pa niya, pinagdududahan ang kanyang kasarian dahil nga sa mga makalumang prinsipyo niya, mga paniniwala niyang parang ikangay hindi maintindihan ng girlfriend ni letter sender natin. Ayun. Kung kayo ba, itutuloy nyo pa ba? Aatras na nga lang ba daw? Or ano ba sa tingin nyo? Ang tamang gawin nitong ating letter sender. Hindi naman pwede natin sabihin, diretsahan natin sabihin, naku, matras ka na, ganito, ganyan. Without even considering, no? Without even, understanding the situation. Kasi, kung ikaw, nabuhay ka sa, ito nga, present era, present generation, talagang malayo yung mo na hindi mo maintindihan anong klaseng prinsipyo or paniniwalang meron siya. Okay, understandable, lalong-lalo na kung bata pa at ang nakagisnan niya ay makabago at modernong panahon. 'Di ba? So parang hindi mo alam kung paano mo siya papaliwanagan. And we understand also the side of the girlfriend. Pero, syempre, maintindihan din natin, mas nakakabilib kung tutuusin. Dahil, siguro suntok sa buwan. May isang lalaking naniniwala pa sa ganong prinsipyo, 'di ba? Na wala mo ng pagtatalik bago ikasal, 'di ba? So kasal muna during honeymoon na ang magiging first time. Ayan, sa mga babae pa lang yan uso yung mga mga konserbatibo, 'di ba? Pero sa lalaki, hindi mo aakalain na meron pa palang natitira. Ayan, hindi naman siya perpekto nga daw at 'di ba? Natutukso din naman siya. Pero hindi niya na i-apply nga daw doon sa kanyang girlfriend. Ayan. At ito namang girlfriend, siguro hindi na rin makaantay. Alright, 'di ba? Kailangan bang may mangyari para mawala yung duda na hindi siya bading, ganyan. Hindi rin hindi rin nakakagarantiya yun eh. Kasi kahit na may nangyari na at lahat, ayan, sa inyo, ng boyfriend mo, tapos at the end of the day, yung boyfriend mo pala bisexual. Diba? Hindi mo rin magagarantiya na, yun na, okay, sige, may nangyari na sa amin, tapos na ang pagdududa ko, hindi nga siya bading. Diba? Tapos, pero yung pag-uusapan, at ikaw naman, tawanan ka din doon sa sulsul ng karamihan sa GC, ginawa kang pulutan. Diba? Parang
ang sakit naman nun. Hindi nga naman siya deserving maging asawa mo. Diba kung ganun lang naman, kasi kung sa umpisa pa lang, di na kayo magkasundo sa mga prinsipyo, sa mga paniniwalang yon, walang respeto sa bawat belief at the principles ng bawat isa, eh di talaga sadyang hindi kayo meant to be. Diba? Kasi pinaka-importante yun dun eh. Yung magrespeto, rerespetuhin mo kung anong paniniwala niya, rerespetuhin ko din ang paniniwala mo. Rerespetuhin ko ang ganito, ganyan. So if there's no respect, nako. Kasi 'di ba, along with respect comes trust and love. Along with love comes respect and trust. Without those three, 'di ba, parang hindi buo yung pagsasama eh. Wala eh, hindi mag-work out. So, malamang, nako, sa umpisa pa lang, hindi na kayo magkasundo. Eh, mukhang hindi na talaga kayo magsige na lang magbangayan, no? You will just keep on bickering about your principles in life and all. So, walang katapusang arguments and walang katapusang, away. Alright? So, siguro, maghunos dili muna. Pag-usapan nyo muna ngayong nakita mo mga mensahe niya sa GC nila. So, na lang, kausapin mo girlfriend mo. Kasi kung hindi na pala siya masaya, hindi pala siya nag-i-enjoy, hindi pala niya kayang respetuhin ang mga prinsipyo mo, at nabasa mo yung mga convo nila, di sabihin mo sa kanya straight to her face na hindi ka bakla. Okay? Hindi ka bakla, hindi maliit ang bird mo. Parang ganyan. At hindi mo kailangang patunayan sa kanya muna na may mangyari sa inyo para sabihin niya, ay, mali pala siya. So, hindi ganun, no? Okay? Kailangan mo nang marunong siyang rumespeto. Higit sa lahat, proteksyonan niya dapat ang boyfriend niya. Pagtanggol niya ang boyfriend niya. Hindi yung makipagtawanan siya dun, 'di ba? Pati siya unang-unang makikisawsaw at sul to the max at tatawa sa anumang meron itong si letter sender natin, si Shambo. Diba nga? So, mag-usap kayo. Pag-usapan mo. Now, ngayon, sasabihin ng girlfriend mo na hindi ko na kaya, hindi ako masaya sa relasyon natin, hindi ko kayang intindihin ang mga prinsipyo mo sa buhay, di talaga, walang kasalang mangyayari. Yun lang, talagang kailangan ang communication. Ngayon na meron kang hawak na ebidensya sa mga convo nila, na nagpapatunay na hindi kanya kayang ipaglaban, hindi kanya kayang proteksyonan. Okay, so hindi siya masaya, nasa mismo na sa kanya galing. Hindi siya nag-e-enjoy sa'yo. Makaluma kasi, ganito kasi, ganyan. O di what for? Para pakasalan ka niya, diba? So wag na, mas mabuti na yung nakilala mo siya ahead of time, bago ang kasal nyo. So, much better na, teka lang, hold muna, cancel muna, sandali. Kasi once in a lifetime yan, major decision ang magaganap eh. Once makasal ka na, wala nang atrasan yan. Wala nang bawian yan, diba? Yun na nga, sinasabi, hindi para pag kaning isusubo na pag mainit, kailangan mo na iluwa na lang diretso. Ay, hindi naman pwedeng ganun nga. Ayan. So, kailangan ng 100 times sa pag-iisip. You have to consider and what's best for you both. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM
You own your story, and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.